Good morning mga kahuds. Welcome back to my channel. Ito yung mga nangyari doon sa team building namin, no. Isa to doon sa mga ah, challenges na ginawa doon sa ano, no. Ito yung bali parang version to ng volleyball, no, na kung saan kailangan ihagis yung bola, no, ihagis or paluin yung bola. Tapos binigyan sila diyan ng instruction na dapat kung hahatawin yung bola ay dapat dalawang kamay, because kung isang kamay lang gagamitin ay maaring malagay sa alanganin yung braso nila, no, kasi medyo yung bola nito ay hindi kasing ng bola ng normal na ginagamit sa volleyball, no. So that's why ang advice sa kanila ay every time na sasaluhin to ay dapat gumamit ng dalawang kamay, no. So bali ito naman ay very no, nag-enjoy talaga yung lahat ng mga participant dito, no. Actually, no, medyo kakaiba yung mga games dito, unlike yung dyan sa Teresa, no. Supposed to be kasi ni-recommend ko din yung Teresa na campsite, because unang-una ay malapit yung Teresa sa area ng Cubao. So in a matter of an hour or less than an hour during that time, kasi nga holiday yan ginawa so hindi masyadong matraffic. So madali lang makakarating, no. Madali lang makakarating doon sa area ng Teresa. But ito yung napili nilang campsite kung saan gagawin yung team building. Good thing naman kasi medyo iba, no. Medyo iba yung kanilang dito, no. Yung mga activities na ginawa dito ay iba. Totoo yun, matitest yung yung group na being creative, being participative. Yung team ay kailangan merong strategies na gagawin dito kung paano yung division ng tao na nandun sa pool ay dapat yung all spaces ay makocover ng lahat, no. At isa lang sa napansin ko lang dito ay parang walang leader, no. Walang leader na supposed to be, kung may mga event na ganito ay dapat may isang leader na mag-guide. Kasi nakita ko doon na may mga maliliit na nandun sa likod. Normally yung maliliit ilalagay mo doon sa it's either gitna, 'di ba? Hindi doon sa likod, kasi yung likod kung halimbawa may malaking member sila at nandun siya sa likod ay maaaring hindi niya makita yung bola, no, na paparating. So ang possibility nun ay hindi mo protect yung area kung saan ka naka-stay, no. So ayan, humagis yung bola dyan. That's why medyo nagulo yung pag-ano ko, dahil tinulungan kong pulutin yung bola, no. So balikan ko lang yon na dapat may isang tao dito na nag-a-act as leader, para sana nag-iisip siya na i-balance sana yung mga distribution ng mga tao dito sa pool. That way yung mga maliliit ay malagay doon sa gitna at hindi mapunta doon sa likod or sa unahan, kasi yung unahan ay dapat malaki din doon. Kasi normally hahatawin mo yon, parang tipong idadank, 'di ba? Parang basketball na idadank. Para hindi masalo nung mga taong nandun sa kabila. So kung bakit hindi rin dapat na nandun yung mga maliliit sa likod ay gaya nga ng na-mention ko, pag malaki yung nasa likod niya, maaari siyang maharangan at hindi niya maabot yung bola. So magiging wala siyang wala siyang magiging silbi
kung sakaling pumatak yung bola doon, kasi mauuna yung mataas bago siya. So yun lang yung mga napansin ko dito, na supposed to be ay dapat ay may nagli-leader kahit papano doon sa group, para hindi siya malusutan, no, para hindi malusutan ng bola. So yun ang isa sa napansin natin dito, no, hindi siya masyadong nagtawag muna sino magiging leader para siya yung mag-guide dun sa mga tao kung paano gagawin. But anyway, I think ang nanalo dito, hindi ko masyadong napansin because nagbibideo ako, but I think ang nanalo dito ay yung blue, no? 11-13 yata, parang ganun yung score niyan. So yun lang muna, thank you at bye-bye uli sa susunod. Yung may susunod pa akong video, pakiabangan na lang. Thank you, bye.